Ito po si Arwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ulso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. This is The TT Show. Ang Tarya Natalakin Showbiz Edition ay Continuing Saga. Ang kwentong ito. Episode 1, na ikwento na namin sa aming Saturday episode. At ngayon, episode 2. Ang susunod na kabanata. Ito na nga. Ang season journalist na si Miss Christopher Min sa kanyang sariling show, itinanggi ang chikang sinabi niya na di umano ay siya ang nagparatang na si Ginoong Bulit Halosos at si Ginoong Bong Suntay ay benefactors ng aktor na si Dominic Roque. Parang feeling ko, kaya kinibahan si Nanay Christy kasi yung official pahayag ni Dominic Roque galing sa law firm. At pangalawa, may pagbabanta, di ba? Si Ginoong Bulit Halosos na maaring siyang magsampa ng demanda laban sa veteran entertainment journalist. Ano masasabi ba, Mare? Totoo nga bang tumanggi? Paano itinanggi ni Nanay Christopher Min ang mga pangyayaring ito? Kasi it came in her defense na tawag dito sa isang report na hindi daw sa kanya nanggaling yung mga names. Na Bulit Halosos, na Bong Suntay. So, during the time that she was reporting it, ang gusto niya sabihin, wala siyang sinasambit na kahit na anong pangalan. Okay. Tapos, hindi rin niya kinabit yung salitang benefactor. So, kay Halosos at kay Bong So, Suntay. again, ang kinaklaro, walang Halosos at Suntay na sinasabi sa kanyang vlog. At pangalawa, wala siya sinasabing si ganito at si ganire ay benefactor ni ganire. So, kanino nanggaling yung salitang benefactor at kanino nanggaling yung mga pangalan? Yung syempre ang mausisa ang lahat. Sa ibang vloggers. Di ba? Sa ibang vloggers na nagagawa rin ng showbiz content. Oo, parang ganun. Parang ganun ang lumalabas, di ba? Yun ang sinasabi niya. Talagang klinaro niya na kahit minsan di ko sila binanggit. Di ba? One time daw binanggit niya si Bong Suntay. Pero may yung paglilinaw. Hindi yung straightforward na di ba? It was clarificatory, hindi outright tawag dito admission. Na ganun siya. Na siya ang nagbigay ng alleged gasoline station. Oo, di ba? Yung ganon. Di ba? I see. Kumbaga nanganak ang issue. Kumbaga di ba? Daming pumatol. Ang feeling ko diyan, this is just my feeling kasi parang pa-blind item yun di ba? Parang lumalabas na pa ganon, di ba? Ngayon, yung mga vloggers, pinangalanan. Di ba? Parang Nag 1 plus 1 equals 2. Parang sa X. Parang, di ba, pinangalanan. Sa X na, di ba, Mare? Una blind item na. Tapos yung mga magre-react. Diba? After 2 reactions pa lang, pang-apat, may pangalan na. Sinutukoy na nila si ganito. Tapos, pagkatapos, nakakolect the dots na. Ay, oo nga, siya nga, ganyan. So, parang, sinasabi mo, ganito yung kaso dito. Parang, yun ang sa tingin ko, di ba? Oo, ganun ang tingin ko dyan. Kasi, in the first place din kasi, tawag dito, kung blind item yung pagkakasabi ng mga identities, di ba? Tapos ikaw yung ibang taong bakit hindi yun ang isama dun sa whatever di ba? Kung may demandang mangyayari, dapat yun ang habulin. Parang hindi si Nanay Christy. And what I learned from my former editor is that kung blind item, as much as possible, kailangan talaga yung inalagay mong blind item, hindi madaling i-identify. Di ba? Kasi pag identifiable at maiko-connect the dots sa kung kani-kaninong mga tao, there's a risk talaga na malagay ka sa isang sitwasyon na alanganin. Diba? If I remember it right, ang ating late great friend na si Arnel Ramos, may blind item kaming nalamang dalawa. Diba? Ako, minentain ko siya as a blind item. Yung kaibigan nating na mayapa,
pinangalanan. Oo. So, sa aming dalawa, siya ang nadimanda. So, parang kailangan po, pag nagsusulat kayo ng blind item, as much as possible, hindi mapipinpoint na, sige, ganito to. Diba? Sige, Kailangan ganito. maraming ano. Kailangan marami kang pasikot-sikot. Kaya tignan niyo, pag nag-blind item kaming dalawa, talagang ang dami-dami yung hinihiling na mga tanong sa amin kung sino yan, sige ganyan ba yan, sige ganyan. Hindi kami sumasagot. Kasi yun ang talagang purpose ng blind item. Kasi nga, ang nagkukwento ng blind item, kahit siya, hindi siya sigurado kung totoo ang mga kaganapan. Kaya lang, it's such a juicy tale na nakakahiyang palagpasin na hindi i-share. Yeah. Kaya tinatago under the guise of a blind item. Pero the moment na yung characters in that blind item becomes identifiable, yun ang biggest risk. Oo. 'Di ba? Parang Kailangan alam mo kung kasi kailangan almost in general singer actor, Oo. ang daming singer actor, ang daming singer actress, Oo. host, ang daming host, di ba? ang Yung mga dami ganun, actor, Diba? aktoran. Oo, Oo. di ba? As general as possible, pero yung salacious details ng blind item, yun ang paglalaruan mo. Oo. Pero yung identity, That is what sells. Oo. Yung content. yung content. Oo. Pero yung identity ng tao, hindi mo po sabihin, yung actor, matangkad. Pero, sinabi mo lang matangkad, dadagdag mo pa ng kung ano-ano. At this day and age, ang gagaling mag-isip ng mga Oo, bata. 1 plus 1, Ang mag 1 plus 1 equals 25. Mathematician sila, charot. Hindi sila mathematician. Malala ang creative thinking process nila. Sinabi mo lang matangkad, isa-isinulo na lahat ng matangkad. Eh, sabi mo, matangkad na may nunal. Ay, ihanapin, sabi mo makasalanapin. Masyado kasi lang maraming time sa pag-decipher ng blind item. Yung sa buhay nila, kinakalibutan nila. Ayaw nilang mag-aral, ayaw nilang magtrabaho. Blind item na lang? Ano ka ba? Doon na sila nakatutok. Grabe ka Ayaw naman. na mag-exercise, ayaw na magpa-araw. Basta lagi sila nasa harapan ng computer nila, nagpapalapad ng balakang. At iniisip ko, sino ba talaga itong mga blind item na to? Kaya pasensya na po kayo kung ganun po talaga ang blind item. Kaya, I hope, maniwala sina Ginoong Suntay at si Ginoong Halusos sa paliwanag ni Nanay Christy. Sa tingin mo, Mare, maniniwala sila. Opinion mo lang naman to. Tawag dito, it depends. Depends on what? It depends kung mag-reach out sa kanila. Okay. Diba? Totoo naman. Kasi communication should be open. Yes. Diba? Since you are in extreme sides, di ba? Extreme sides kayo. Ikaw naniniwala ka na siniraan ka. Ito naman sinasabi na hindi ka siniraan, di ba? Oo. You meet in the middle, Oo. di ba? And Sa- explain things, Oo. di ba? At personal, privately, harapan, I just wish may mag-mediate, no? Oo, di ba? I'm sure meron diyan. May taong gagawa ng paraan para magkaharap-harap tatayo sila. dyan, Oo. di ba? Kasi ang ano lang naman niya, communication. Tsaka, kasi una-una, Tita Christy is senior already, di Oo. ba? He doesn't need extra worry and Di ba, extra parang- trouble. At isa pa, aside from Ginoong Suntay and Ginoong Halusos, sana may mag-mediate rin para kay Dominic Roque with Tita Christy. Oo, Lalo oo. na nga, law firm. Actually, dito ang napuruhan si Dominic. Oo, still reeling from the failed romance. Tapos biglang kung Kung ano-ano ano-anong intriga, chismis, di ba? oo. Kung ano, my God, di ba? How could it be not painful? Oo, Di ba? totoo. Painful na nga yung break-up. Tapos, Tapos may ganito pang may anong bahid pa aligasyon. ng kung ano-ano, di ba? Parang, Diyos ko. Tsaka, this is the first time, I think, na ang isang artista nakipag-break na lalaki, na chismis. Yes. Diba? At talagang parang timing na napuputok ang chismis after the breakup. Oo, Diba? diba? Kung ano-anong Parang yung chronological Oo, events, oo. parang leading up to somewhere. Oo. Parang, hindi ko alam kung, di ba? Again, kung hindi si Tita Christy ang may dahilan ng lahat na ito, kailangan natin ma-discover. I-discover yung channel nyo, mga marites sa... Kung sino yung mga vloggers. Kung sino yung mga vlogger na nagpangalan at sabi ng ganito at ganito. At sigit sa lahat, kung sino talaga yung punot dulo. Yung source. Yung mapapagkatiwalaang source ni Tita Christy na pinaniwalaan niya na ginawa niyang blind item. Kasi yun talaga ang ultimate culprit.
Kung sino man siya, di ba? Whoever he is. Whoever he is or whoever she is. Di ba? Ay, the plot thickens. At ang solusyon niyan ay dito niya lamang maririnig sa The Titi Show. Siyempre pa, ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko, aking kumaring Utso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. So alam na alam nyo na ngayon kung bakit ang Taraya at Talakayan Showbiz Edition ay ibang-iba sa lahat.